Breaking news, mga Israeli tanks nasa loob na ng Gaza Hospital. Sinalakay ng puwersang Israel ang pinakamalaking medical facility sa Gaza. Ang IDF ay nagsasagawa ng precise and targeted operation sa Al-Shifa. Sa kanilang pagsalakay sa Al-Shifa, tinamaan nga ba ng Israel ang puso ng Hamas? Sinalakay ng mga puwersa ng Israel ang hospital ng Al-Shifa at sinundan ng mga matitinding pag-atake sa lugar na nakapalibot sa complex sa lungsod ng Gaza. Ayon sa militar ng Israel, na noong November 15 ay nagsagawa ito ng operasyon laban sa Hamas sa isang lugar sa Al-Shifa. This information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. The IDF forces include medical teams and Arabic speakers who have undergone specified training to prepare for this complex and sensitive environment, with the intent that no harm is caused to the civilians being used by Hamas as human shields. In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa Hospital jeopardizes its protected status under the international law. Ayon sa IDF, ang pagsalakay sa pinakamalaking medical facility ng Gaza ay batay sa Israeli at United States intelligence. Ayon sa White House, may intelligence di umano ang US na ginagamit ng Hamas ang Al-Shifa Hospital para itago at suportahan ang mga operasyong militar at dito itago ang mga hostages. For you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, PIJ, members operate a command and control node from Al-Shifa in Gaza City. They have stored weapons there, and they're prepared to respond to an Israeli military operation against that facility. Inakusahan ng Israel ang Hamas ng paggamit ng hospital bilang kanilang base. Isang claim na tinanggihan naman ng militanteng grupo ng Palestinian. حاولت نتنياهو وجيشه المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد فالشفاء مستشفى عمره أكبر من عمر الاحتلال وهو يأوي مرضى ومصابين وأطباء وممرضين كما يأوي نازحين من الأطفال والنساء وكبار السن ووصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا. Mga tangke sa loob ng Al-Shifa, hinahanap ng sundalo sa bawat silid. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, dose-dosenang sundalong Israeli ang pumasok sa pasilidad habang ang mga tangke ay nakabantay sa courtyard ng medical complex. Ang General Director ng mga hospital sa Gaza Strip ay nagsabi sa Al Jazeera na hinanap ng mga puwersa ng Israel ang basement ng Al-Shifa Hospital. Isang journalist sa loob ng hospital ang nagsabi sa BBC na ang IDF ay nagpupunta sa bawat silid upang tanungin ang mga staff at pasyente. Sinasabing pinasok din ng mga sundalo ng Israel ang mga surgical at emergency buildings sa loob ng complex. Ayon sa mga ulat, gumamit ng loudspeaker ang mga sundalo ng Israel at inutusan ang mga kabataang lalaki na isuko na ang kanilang mga sarili. Ayon pa sa ilang sources na nasa ospital, sinabi nila sa Al Jazeera na pinasabog din ng puwersang Israel ang isang bodega ng gamot at mga medical devices. Pahayag naman ng IDF na naghatid ito ng humanitarian aid sa entrance ng hospital. Sa isang naunang update, sinabi ng militar ng Israel na sinusubukan nitong dalhin ang mga incubator at baby food sa nasabing hospital kung saan maraming mga sanggol ang nangangailangan ng medical treatment. Ang gobyerno ng Israel ay nagbigay ng mga babala
na umalis na sila sa mga pasilidad, habang papalapit naman na ang mga IDF troops sa area. Ngunit kahit na ganon, tinanggihan ng mga Palestinian medical officials ang utos na ito ng IDF. Ayon pa sa kanila, hindi nila maaaring iwanan ang kanilang mga pasyente. Alam niyo ba noong 1965 may isang magaling na spy ng Mossad ang hinanap at pinatumba, ang nagtatagong ex-officer ng Nazi. Ang taong ito ay si Herbert Kukurs, ang tinawag na Butcher of Latvia. Paano hinanap ng Mossad spy ang taong ito? At ano ang ginawa niya? Pakinggan natin ang kasaysayan. Mossad. Ito ang misteryoso at epektibong intelligence agency ng bansang Israel. Kilala ang Mossad sa kakayahan nitong protektahan ang Jewish state ng Israel gamit ang kahit na anong paraan. Isang operasyon na nagpatunay sa kakayahan ng Mossad ay nang pinatumba ng ahensya ang kilabot na Nazi kriminal na si Herbert Kukurs. Si Kukurs ay binansagang hangman of Riga at marami siyang pinatay at pinapatay ng mga Hudyo noong World War II. Paano pinatay ng Mossad ang hangman of Riga? Sino ang Mossad agent na nagsagawa ng operasyon na ito? Tara, alamin natin dito lang sa JP Amazing Stories. Noong 1960s, aktibo ang Mossad sa paghunting sa mga Nazi war criminals na tumakas sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga Nazis na nahuli ng Mossad ay pinadaan sa komplikadong trial at ikinulong. Ngunit nang mabungkal ng Mossad ang criminal records ng Nazi na si Herbert Kukurs, naisipan ng ahensya na ibahin ang takbo ng operasyon. Ayon sa records, sumama sa isang gang ng mga mamamatay tao si Kukurs noong kasagsagan ng World War II. Tinatayang nasa 35,000 na mga Hudyo ang hinuli at pinatay ng grupo ni Kukurs, kaya naman tinagurian siyang hangman of Riga. Sinunog ng grupo ni Kukurs ang mga synagogues ng mga Hudyo at pumatay rin sila ng mga kawawang sanggol. Dahil sa mga krimen ni Herbert Kukurs, nagdesisyon ang Mossad na huwag nang padaanin sa trial ang proseso. Bagkus, mas mainam pa na patayin na lamang ang hangman of Riga kapag nahuli ito. Pagsapit ng Setyembre 1964, nagpulong ang mga agents ng Mossad para pagplanuhan ang assassination mission laban kay Kukurs. Ang pinili ng Mossad na manguna sa operasyon ay ang agent na tinago sa pangalang Anton Kunzle. Si Kunzle ang perfect choice ng Mossad dahil kaya niyang magsalita ng purong Aleman at may karanasan din siya sa paghuli ng mga Nazi criminals. Kasama si Anton Kunzle sa isa pang Mossad operation kung saan hinuli ang war criminal na si Eichmann. Hindi rin nagdalawang isip si Kunzle dahil gusto niyang makaganti sa mga Nazis. Namatay ang mga magulang at kamag-anak ni Kunzle sa concentration camps ng Nazi Germany, kaya naman matindi ang galit ng Mossad assassin. Pero naglatag ng isang kondisyon si Kunzle sa Mossad team. Mag-isa lang siyang pupunta sa Brazil kung saan nagtatago si Kukurs. Ayon kay Kunzle, mas mababawasan ang operational risks kapag mag-isa lang siyang kikilos. Malamang ay alam niya na matalino si Kukurs at posibleng makahalata sa operasyon. Nilatag ni Kunzle ang plano. Bibitagin niya si Kukurs gamit ang isang secret identity. Magpapanggap siyang isang Austrian businessman na konektado sa Nazi Germany at may interes sa tourism. Para patibayin ang cover story, kumuha pa ng prescription glasses si Kunzle at pineke niya ang resulta. Binago rin ni Kunzle ang kanyang porma para magmukha siyang simpleng European businessman at hindi Mossad agent. Nang makumpleto na ang cover story at bagong identity ni Kunzle, kumuha siya ng bagong passport at business cards. Pumunta na rin siya sa Brazil at inumpisahan na ang paghunting sa matinik at mailap na hangman of Riga. Unang pinuntahan ni Anton Kunzle ang Rio de Janeiro. Dito, kumalap siya ng impormasyon tungkol kay Herbert Kukurs at inobserbahan din niya ang kalakaran ng buhay sa Brazil. Pagkatapos manatili sa Rio de Janeiro, dumiretso si Kunzle sa Sao Paulo. Dito nag-iwan si Kunzle ng mga impormasyon at palatandaan tungkol sa kanyang kaalaman sa negosyo. Tinuloy din ni Kunzle ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa hangman of Riga. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Kunzle na nagpapatakbo ng aviation business si Kukurs.
Gumagamit si Kukur ng mga seaplanes para sa kanyang vacation tour service. Hindi maitatanggi na maganda ang buhay ni Kukur sa Brazil kahit na di na siya ganun kayaman. Ayon din sa obserbasyon ni Kunzle, malakas pa ang pangangatawan ni Kukur at parang hindi basta-basta maitutumba. Dumating din ang araw na nakipagkita si Anton Kunzle kay Herbert Kukur. Kinakabahan pa si Anton dahil baka mahuli ni Kukur ang cover niya. Niyaya ni Kukur si Kunzle sa isang personal yacht at doon sila nag-usap. Ikinuwento ni Kunzle ang kanyang buhay at karanasan bilang isang businessman. Dinagdag pa ni Kunzle ang kanyang interes na magtayo ng negosyo sa South America. Nag-focus si Kunzle sa istoryang pangnegosyo dahil alam niya nagahaman si Kukur at posible siyang kumagat dito. Sa gitna ng usapan, pinahayag ni Kukur na isa siyang Nazi war criminal. Posibleng inoobserbahan niya ang reaksyon ni Kunzle. Kinontrol ni Kunzle ang kanyang reaksyon at sinabi lang niya na siya ay lumaban sa Russian front noong panahon ng gyera. Pinakita rin ni Kunzle ang kanyang scar. Galing sa isang surgical operation ang scar na ito, pero nagsinungaling si Kunzle at sinabi niya na galing ito sa gyera. Naniniwala si Anton Kunzle na hindi pwedeng daanin sa mabilisang proseso ang pagkuha sa tiwala ni Herbert Kukur. Pagbalik ni Kunzle sa kanyang hotel, pinadala niya ang mensahe sa Mossad HQ. Unti-unti nang nahuhulog sa bitag ang isda na si Kukur. Isang araw niyaya ni Kukur si Kunzle sa isang private dinner sa kanyang mansyon. Namangha si Kunzle sa mansyon ni Kukur dahil ito ay parang fortress. Malaki at malawak ang pader, may mga aso sa bakuran at mayroon pang barbed wire perimeter. Nakilala rin ni Kunzle ang buong pamilya ni Kukur. Pagkatapos ng dinner, pinakita ni Kukur ang kanyang war medals at gun collection. Marahil isa itong mensahe na hindi basta-basta susuko si Kukur ng walang laban. Lalo pang nakumbinsi si Kunzle na alerto at magaling magplano ang Hangman of Riga. Normal lang ito, dahil alam ni Herbert Kukur na marami ang tumutugis sa kanya. Inimbitahan rin ni Kukur si Kunzle sa isang plantation. Ayon kay Kukur, siya ang may-ari ng plantation at isa ito sa kanyang mga negosyo. Malayo ang plantation at kinailangan nilang mag-break sa biyahe. Dito kinabahan si Kunzle dahil baka mapansin ni Kukur na circumcised siya. Isang pruweba na Hudyo si Kunzle. Sa kabutihang palad, hindi ito napansin ni Kukur. Pagdating sa plantation, nagyaya si Kukur ng isang shooting match. Nagtaka naman si Kunzle. Posible kayang entrapment ito ni Herbert Kukur. Nabasag na kaya ang kanyang cover? Pumayag si Kunzle sa shooting match at pinakita niya kay Kukur ang kanyang abilidad bilang isang marksman. 6 na expert shots ang pinakawalan ni Kunzle at tinanggap ni Kukur ang kanyang pagkatalo. Namangha pa nga si Kukur sa abilidad ni Kunzle. Naisipan naman ni Kunzle na dito na lamang barilin si Kukur at tapusin ang operasyon. Ngunit nagdalawang isip siya dahil baka may mga witness. Nagdesisyon ang undercover Mossad assassin na huwag munang itumba si Kukur. Lumipas pa ang maraming linggo. Nakuha pa lalo ni Kunzle ang tiwala ni Kukur. Dinala ni Kukur si Kunzle sa mga bar para magkaroon ng nightlife. Pinagpatuloy naman ni Kunzle ang pagkukwento tungkol sa kanyang business plans. Nag-ingat din si Kunzle sa pagkukwento dahil ayaw niyang biglain si Kukur. Baka mabulilyaso ang cover. Di nagtagal, nagpaalam si Kunzle na babalik sa Europa para asikasuhin ang mga papeles ng business partnership nila ni Kukur. Nang makabalik sa Paris, pinagpatuloy ni Kunzle at Mossad agents ang sunod na parte ng plano, ang aktwal na execution. Nagkasundo ang hit team ng Mossad na sa Uruguay dapat itumba si Herbert Kukur para maiwasan ang international backlash at anti-Semitic reactions ng mga tao. Napagplanuhan ng Mossad na dalhin si Kukur sa malayong village ng Montevideo. Nag-training din ang mga Mossad agents dahil alam nila na malakas ang pangangatawan ni Kukur at hindi ito susuko ng walang laban. Nagpadala naman ng telegram si Anton Kunzle kay Kukur. Niyaya niya si Kukur na bumiyahe sa Montevideo para sa pagpapatuloy ng business arrangement. Para hindi magduda si Kukur, nagpadala ng incentives si Kunzle at mahal na hotel reservation. Kinain na naman
ng pagkagahama ng hangman of Riga, kaya naisipan niyang mag-apply ng pasaporte papuntang Montevideo. Nang makumpirma ni Kunzle na pupunta si Kukur sa Montevideo, kumilos na ang Mossad hit team. Nakahanap sila ng isang lumang bahay kung saan itutumba si Kukur. Nakipagkita si Anton Kunzle kay Kukur sa Sao Paulo. Pagdating sa airport, nagulat si Kunzle dahil may dalang kamera si Kukur. Kinuhaan niya ng litrato si Kunzle, posibleng gagamitin itong ebidensya ni Kukur kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nagpanggap na nagalit si Kunzle sa ginawa ni Kukur at mas lalo pa itong nainis nang malaman niya na hindi kumpleto ang mga papeles papuntang Montevideo. Dahil determinado si Kukur na maging parte ng negosyo ni Kunzle, nagmadali siyang ayusin ang mga papeles. Ngunit sigurista rin talaga si Herbert Kukur. Binigay niya ang litrato sa kanyang asawa. Nagkaroon rin ng pagdududa si Kukur nang pinaliwanag ni Kunzle ang iba pang detalye ng negosyo. Pero dahil sa mga pangako ni Kunzle na silaw ang Nazi criminal, hindi niya papakawalan ng oportunidad na maging makapangyarihan at mayaman ulit. Pagkatapos ng meeting, dinala ni Kunzle si Kukur sa Montevideo. Nag-stopover pa sila sa isang gasolinahan. At dito nagsignal si Kunzle sa isang Mossad agent. Maghanda na kayo. Iyan ang ibig sabihin ng senyas ni Kunzle. Pagdating sa bakuran ng property, naunang lumabas si Kunzle. Kinakabahan si Kunzle dahil baka hindi sumunod si Kukur o di kaya ay barilin siya nito mula sa likod. Pero ilang segundo pa ang lumipas, bumaba sa kotse si Kukur at sumunod kay Kunzle. Pumasok si Kunzle sa bahay. At nang makapasok si Kukur, agad siyang nilundagan ng mga Mossad agents. Lumaban si Kukur. Kahit na 4 na agents ang nakikipagpambuno kay Kukur, hindi nila ito basta-basta mapatumba. Halos maputol pa ang daliri ng isang agent ng kagatin ni Kukur. Makalipas ang ilang segundo, nakabuelo ang isang agent gamit ang martilyo. Pinalo niya ang ulo ni Kukur ng ilang beses dahilan upang matumba ito. Nakiusap pa ang nanghihinang Kukur na pakinggan siya ng Mossad agents. Pero determinado na ang agents, tinutukan ng isang agent ang ulo ni Kukur gamit ang isang suppressed pistol. 2 putok mula sa pistol ang tumapos sa buhay ng hangman of Riga. Nang makasigurong patay na si Herbert Kukur, binuhat ng mga Mossad agents ang bangkay at nilagay sa isang malaking kahon. Nilagay ni Anton Kunzle ang isang papel na nagpapahayag ng mga krimen ni Kukur. Pinahayag din ng letra na pinatay si Kukur ng mga taong hindi nakakalimot sa kanyang krimen. Pinakalat ng Mossad sa Paris ang balita na patay na ang hangman of Riga. Hindi ito pinansin ng mga news editors. Subalit nang mag-alala ang pamilya ni Kukur at makatanggap ng tawag sa pulisya, nakinig na ang mga publishers at news editors. Makalipas ang 12 araw, dumating ang mga pulis sa property at nadiskubre ang namamaga, mabaho at inuuod na bangkay ni Herbert Kukur. Natagpuan din ang letra na iniwan ng Mossad hit team. Nagkaroon ng anti-Semitic protests sa Uruguay at mga sinunog na synagogues. Tama ang Mossad, nagkaroon nga ng backlash pero hindi ito kasing lala ng inaasahan nila. Dahil sa nangyaring ito, pinahaba ng German government ang deadline ng paghahatol sa mga Nazi war criminals. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng Montevideo Police dahil sa pakikipag-ugnayan ng pamilya ni Herbert Kukur. Tanging ang litrato lang ni Kunzle ang naiwang ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Kukur. 20 taon naman ang lumipas bago umamin ng Mossad na sila ang responsable sa pagpapatumba sa hangman of Riga. Sa loob ng mga taon na ito, naniniwala pa rin ang Kukur family na inosente ang kanilang padre de pamilya. Nanatili namang sikreto ang identity ng Mossad agent na si Anton Kunzle. Pinahayag niya sa isang interview na masaya siya sa kanyang ginawang misyon at para siyang nabunutan ng tinik sa pagkamatay ng isang Nazi war criminal na tulad ni Herbert Kukur.